Sure enough, if you take a look at this world through the lens of the Bible, you will notice a trend. What the Word of God says. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, sapagkat Ikaw ay Espiritu, kaya dapat ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa bakit binulag ng Diyos ang mga taong masasama. Ano nga ba ang dahilan? So ito po ang topic natin sa ngayon. So, tuloy po natin ang pagdarasal natin sa Diyos Ama na nasa langit. Ama na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapakumbaba po sa harapan mo. Malayong kumilos ang banal mong Espiritu sa oras na to, Panginoon. Basmasan mo kami ng iyong kabanal-banalang Espiritu. Shield us with your holy blood, O Jesus. Buksan mo ang aming spiritual na pag-iisip, lalo na sa mga taong makikinig ng iyong mga salita, upang malaman namin ang katotohanan. May pamuhay namin ito, may sagawa namin ang nararapat, Panginoon, ang katotohanan, kapayapaan, may kapayapaan, pag-ibig sa kapwa, pagtulong sa kapwa, at pagsunod sa iyo, Diyos, sa iyong mga salita, na naayon lamang sa iyong salita, sa Biblia. Salamat po, Ama na nasa langit, sa oras na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila ka namin, O Diyos ng kataas-taasan. Ang hari ng mga hari, ang banal na Diyos na dapat naming ingatang banal na aming sinasamba. Aming minamahal na Diyos na nasa langit. Salamat po, Ama na sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito nga po ang ating topic. Bakit nga ba binulag ng Diyos ang mga taong masasama? Ano nga ba ang dahilan? So ito po nga ang ating pag-uusapan sa ngayon. Bakit nga ba hindi makakawala sa kasalanan ang ibang mga tao? Bakit paulit-ulit na lang? Bakit marami pa pong gumagawa ng masama? So, basahin po natin sa 2 Korinto. 2 Korinto 4, versikulo 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. So maliwanag na binulag ng Diyos ang mga taong hindi naniwala o nanalig sa Kanya. Kaya pala hindi nila naunawaan kahit na makinig pa sila ng aral. Mawawala lang ang pagkabulag sa kanila kung sila ay sasampalataya kay Jesus. So maliwanag pa na kay Kristo lang ang pag-asa natin. Napakaswerte natin kapag tinanggap po natin siya sa ating buhay. Alam nyo na ang mga benefits. So, ang mga benefits po natin ay katulad ng 100% iingatan po tayo ng ating Diyos. Pagpapalain niya tayo at gagabayan ng kanyang Espiritu Santo. Hindi ka na mapaparusahan o ang ating mga kaluluwa na mapupunta sa impyerno o maaring mapunta sa impyerno kapag tayo po ay gumagawa ng masama. So manalig sumunod sa ating Diyos at gumawa ng mabuti sa araw-araw. Kailangan marunong din po tayong tumulong sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan na pinangako po ng ating Diyos. At isa pa, para mawala ang kanilang pagkabulag, basahin po natin sa 2 Timoteo 2:25 hanggang 26. May hinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya.
baka sakaling marapati ng Diyos na sila'y magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. So maliwanag pa po sa sikat ng araw na maliliwanagan lamang ang taong binulag kapag nalaman nila ang katotohanan. Ano nga ba ang sinasabing katotohanan? Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos na mababasa natin sa John 4 verse 24. Ang salita po ng ating Diyos. Ang salita ni Kristo Jesus na walang iba kundi ang Biblia. Ngayon po, sa huling paghuhukom, kung tatanungin po kayo ng Diyos, kung talagang nagbabasa po kayo at naunawaan ninyo ang Biblia at inyong pinag-aaralan, pinagsusumikapang malaman at makilala natin ang lubusan ng ating Diyos. So maaaring magtanong po sa atin ang ating Diyos na magbigay ka nga, magsasabi sa atin, magbigay ka nga ng 5 verse sa Biblia. So, meron ka bang isasagot? Yun po ang tanong. Nagbabasa ka nga ba ng Biblia? Kapag hindi ka nagbabasa o nakikinig, ikaw ay walang kaligtasan dahil nasa Biblia ang sinasabing katotohanan. Paano mo malalaman ang katotohanan kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos at hindi mo ipinamumuhay ito? Hindi mo man lang pinag-aaralan o binabasa. Na sinabi sa Joshua 1 verse 8, kapag binabasa natin ito, magkakaroon tayo ng giginhawa tayo at magtatagumpay po sa ating buhay. So kaya hindi pwedeng baliwalain lang ang banal na aklat ng Diyos. So ngayon nalaman na po ninyo upang mawala ang pagkabulag ng isang tao at maligtas ang kanyang buhay at ang kanyang kaluluwa upang hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy. So, yun na lang man po ang ating topic. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kayo lahat ang may sakit, may masamang karamdaman, tinanggihan man ng doktor. Ano man ang inyong sakit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kayo ay gagaling, maniwala kayo, manalig po kayo sa Panginoong Jesus, sapagkat siya po ang the great healer. In the mighty name of Jesus, masamang espiritu, lumayas kayo. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. God bless po. Palaging magdasal ilang beses sa isang araw at magbasa ng Biblia araw at gabi. Nang sa gayon, giginhawa po tayo at magtatagumpay sa buhay. Amen. God bless.